Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is nandito pa rin tayo sa ating series which is Heart of Worship. So ang topic natin for today is worship has its priorities, or ministries can be a distraction, can be a form of distraction. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Luke chapter 10 verses 38 to 42. So, in English version, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." In Filipino translation naman, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito hindi aalisin sa kanya." So, for a brief explanation, di ba, tinanggap nga ni Martha sa bahay niya sila Jesus Christ and yung mga alagad nito. And then, si Martha, she became busy with preparations. Pinaghahandaan niya ng food, syempre, di ba, parang being hospitable lang sa mga bisita. So, naghahanda siya ng food, ng iinumin, kumbaga, nagpe-prepare siya kasi may bisita sa bahay niya. And itong kapatid niya si Maria is pinapoint out niyang hindi raw tumutulong sa preparation na ginagawa niya. And instead, nandun lang siya sa paanan ni Jesus Christ, nakikinig sa tinuturo nito. So, ayun nga, diba? Ito, para mas mapalawak pa ang talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, worship has priorities. So, kagaya nga ng nabasa natin dito sa verses na nabasa natin, yung pakikipag-usap natin kay Jesus Christ, kay Lord Jesus Christ, has its own priorities. Tignan natin, kung tutuusin, walang mali sa ginawa ni Martha. Kasi, nagsiserve siya kay Lord, di ba? Gumagawa siya ng something na ikalulugod ng ating Panginoon, and that is what we call ministry. So, nagmi-minister siya kay Jesus Christ kasi nga pinaglilingkuran niya. Pero yung kumbaga yung pagpili niya ng priority niya is dun siya nagkamali. Kasi nga sabi ni Pastor Russell, hindi porket nag-ministry ka is nasa tama ka. So at this point, mas pinili niya na magpakaabala sa preparation mas pinili niya magpakaabala sa preparation instead na makinig siya sa itinuturo ng ating Panginoong Kristo, hindi kagaya ni Maria, diba? So, nung binanggit niya si Maria kay Jesus Christ, diba, sabi ni Jesus Christ, pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, ayun lang naman hindi mali yung ginawa ni Martha, pero may mas dapat pa siyang unahin kaysa sa preparation na yun. Kasi nga, worship has priorities. Mas inuuna dapat natin ang pag-worship sa ating Panginoon. So, number 2, ministries can be a form of distraction. So, hindi lang to sa pag-ministry talaga, sa pag-minister, kagaya ng nabanggit sa verse. So, this can also be applied sa mga
ginagawa natin sa buhay, sa araw-araw. Like for example, Thursday and Sunday church day. Tapos, kuwari, may lakad kayo ng friends mo, may trabaho ka, tapos mas pinili mo pang mag-overtime sa work mo or magpakatagal kasama ng mga friends mo instead na dumiretso ka na agad sa church after ng important errands mo, di ba? So, nasa mo yun kumbaga nasa sarili mo kung paano mo gagawa ng paraan na makapag-worship ka sa ating Panginoon, di ba? Kasi kung gusto, may paraan, sabi nga nila, di ba? So, nasa sa atin na kung paano tayo gagawa ng paraan para makapag-communicate kay Lord God, kay Jesus Christ, di ba? So, walang reason, mapa-ministry man yan, mapa-everyday life man yan, work, di ba? So, dapat lagi tayong gumagawa ng paraan kasi this is nothing compared to what Jesus Christ and Lord God has done to us, for us, di ba? They have sacrificed everything and sinave nila tayo sa biggest tragedy natin, which is yung death dahil nga sa mga kasalanan natin, di ba? So, we have been saved and itong mga bagay na to, itong pinag-aaralan natin is walang-wala pa sa kalingkingan ng ginawa nilang dalawa, yung Jesus Christ and the Lord God para sa atin. And number 3, communing with God is the top priority. Ito nga yung kagaya ng ginawa ni Maria na mas inuna niyang makinig sa salita ni Jesus Christ kaysa tumulong sa kapatid niyang si Martha for the preparation na kagaya na sabi ko kanina, although hindi mali yung ginawa ni Martha, is she could have chosen to listen to Jesus Christ first muna, di ba? Kasi yun yung pinaka-priority, worship. Yung pag-worship, yung pagkinig sa salita ng ating Panginoon. So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, prioritize or priorities. Number 2, choose the greater glory of God. Ay nga, gaya nun sa situation nila Martha and Maria. Maria chose the greater glory of God. And number 3, listen to God's word first. So, by now, after this devotion, we should be able to know or we should be able to self-reflect on how do we know which one brings the greater glory to our Lord God.